Okay? So, sa hindi pa nakakilala sa akin, pasensya na ha. Medyo hindi kasi ako sanay magsalita ng Tagalog at saka English. So, nung narinig ko yung mga nagtatrabaho sa Thailand, para akong na-intimidate kasi ang galing nilang magsalita. No? Ang galing nilang magsalita ng Tagalog, galing nilang magsalita ng English. Kaya nga nung sinabi ni Pastor Ken na ako daw yung mag-preach dito, but parang nagbago yung isip ko. Sabi ko ni Pastor Ken, di na lang siguro ako tutuloy sa home ko, Pastor Ken. Kasi doon pa sa Macau, nagsabi na si Pastor Ken sa akin na ganun po ba? Kasi nung pagpunta ko ng Macau, ang una ko talagang nakilala, first day ko pa lang sa Macau, pero na-meet ko na agad si Pastor Ken. Unang araw ko pa lang sa Macau, ha? And noon, naging close kami ni Pastor Ken. Talagang mahal talaga ako ng Panginoon. Talagang mahal talaga ako ng Panginoon kasi kung saan niya ako dadalhin, talagang may makakilala talaga ako na mabilis ko lang talagang talaga yung mga pastor, ganyan, na ma-fellowship ko agad. Also, unang araw ko pa lang sa Macau, na-meet ko si Pastor Ken, and then doon din kasi sa Macau, medyo yung mga sa simbahan doon, mostly sa mga nagsisimba gaya din dito, wala masyadong lalaki. Di ba? Wala talaga. Mostly talaga sa mga nagsisimba dito sa Hong Kong, parang tatlo lang kami dito. Hong Kong, sa Macau. Sa Macau, tatlo lang din kami. Ganito din, mas marami-rami doong attendance doon. Pero medyo ganito din, karami. Pero tatlo lang kaming mga lalaki. So, nag-volunteer ako kay Pastor Ken. Sabi ko ni Pastor Ken, kasi nakikita ko si Pastor Ken na siya pa yung mag-song lead. Tapos pagkatapos niya mag-song lead, mag-preach. Talagang pagkatapos niya mag-preach, talagang paus na si Pastor Ken. So sabi ko sa kanya, Pastor, okay lang sa akin na ako yung mag-song lead. Okay lang sa akin kung okay mo, every Sunday ako yung mag-song lead sa inyo. So, last Sunday, mga 2 Sundays na ako yung magsusong lead. Din sabi ni Pastor Ken sa akin, Bernard, kayo mag-preach. Ako na yung pinag-preach niyo ko. Ayaw ko, Pastor, kasi doon kasi sa amin, medyo matagal na rin akong hindi nakapag-preach. Siguro mga 1 year na hindi ako nakatayo dito sa pulpit. So sabi ko sa kanya, tapos Tagalog tsaka English. Doon sa amin sa Mindanao, Cebu, kung magsalita ka ng Tagalog talagang kung sa Bisaya pa, katawan juga nila. Alam mo yung katawan? Tatawanan ka talaga nila. Kasi pagtawanan. Kasi kami doon sa Mindanao at Bisaya, sa Cebu, talagang hindi common sa amin na magsalita ng Tagalog. Kaya nga ako din medyo sa tuwing mag-fellowship kami ni Pastor Ken, magtatagalog ako, medyo sometimes yung dila ko medyo anong tawag yan? Mabimilipit. Sabi ko nga ni Ma'am Lorna, Ma'am, ikaw na yung bahalang mag-translate ng Bisaya ko kasi hindi kasi ako fluent magsalita ng English tsaka magsalita ng Bisaya. So, thank you for this wonderful opportunity na makatayo tsaka an opportunity for me to preach His Word. So, malaki na po itong pagkakataon sa akin na God using me even though wala ako sa Pilipinas. Wala talaga ako sa sa aking comfort zone, lalo na nasa Macau. Nung nag-send sa akin ng invitation si Ma'am Lorna, sinend ko din sa pamilya ko. Sabi ko sa kanila, ano ba yung nangyari sa akin? Pumunta lang ako ng Macau para maghanap ng trabaho. Bakit naging pastor?
nagpunta lang ako ng Macau para makahanap ng trabaho. Pero sa invitation ni Ma'am Lorna, Pastor Art Collantes Cordero. Kasi doon sa amin, hindi kasi kami sanay tawaging pastor. Kahit na nakatapos kami ng Bible school, hindi talaga nila kami tinatawag na pastor. Kasi yung pastor kasi, tatawagin ka lang na pastor kapag talagang may ministry ka. May church ka talagang hinahawakan. Pero doon sa amin, naging assistant pastor ako sa Bagigikon. Yung church na Bagigikon, yun yung sinisimbahan ni Ate Maymay, Irene. And nandito din yung cousin ko, si Ate Alma. Yung kapatid niya is pastor. Pastor sa Malumon, Sarangani. Sarangani province. So, maaram din ito Ilongga din ito. Kasi yung papa ko is Ilonggo. Pero lumaki ako sa Lanao del Norte, kaya kahit na ni isa, yung damo, marami, di ba? Okay. Yun lang siguro. Kaya hindi ako sanay talaga. And si Ate Irene, member siya sa Bagigikon Bible Baptist Church. Yung Bagigikon Bible Baptist Church, naging assistant ako dyan for 5 years. Kasi pagkatapos ng Bible School ko, kinuha ako ni Pastor John Ray, yung pastor niya, na maging assistant para tulungan yung ministry doon. Kasi si Pastor John Ray, anak siya ng senior pastor namin. Manager siya before ng bangko, pero hindi siya nakapag-aral ng Bible School. So tapos, invite ko sila para maging kung ano pa may anong tawag niya, may kakampi. May backup ako para hindi ako, yung feel ko hindi ako nag-iisa. Pero alam ko naman na kapag anak tayo ng Diyos is pamilya tayo. Amen? And so thank you Ma'am Lorna for this wonderful opportunity. So medyo mataas na yung introduction ko para iwas ka ba na lang. Kasi yan talaga kapag kinakabahan ka, marami kang masasabi. Okay, Hebrews chapter 11 verses 1 to 6. Okay, I would like everybody to please all stand. Hebrews chapter 11 verses 1 to 6. Okay, let's read this verse responsibly. I will be reading in verse number 1, then follow us to verse number 2 until we end into verse number 6, okay? Hebrews 11. Well, ready naman kayo mag-translate ng Bisaya, di ba? I hope so. I hope nga medyo may konti kayong nalalaman ng mga Bisaya. Okay. Okay na? Okay, Hebrews chapter 11 verses 1 to 6. Verse number 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse number 2. Verse number 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Verse number 4. By faith we know God, by which we obtain witness that was righteous, God testifying of his ways, and by he being dead, yet speaking. Verse number 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. Verse number 6, we read, but without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Okay? Thank you for reading God's word.
title po ng mensahe natin ngayon, the title of our message this morning, Why Having Faith Matters to God. Why having faith matters to God. Okay, let us pray. Our most precious Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for this wonderful opportunity, wonderful blessings to us, Ginoo, na makalizen kami sa iyong banal na kasulatan. Thank you, God, for allowing me to stand behind this pulpit. Lord, I pray that Holy Spirit, you may sanctify, use me, use my tongue as I preach your word, and every one of us, oh God. Please, Lord, I pray that the Holy Spirit would speak our heart so that we can understand your word, oh God. All these things, oh God, we ask in your name. In Christ's name I pray. Amen. Amen. Okay. In verse number 6, the word of God said, But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to him must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So ang pamagat or ang title po ng mensahe natin ngayon, Why Having Faith Matters to God. Bakit ang ating pananampalataya, tama ba? Pananampalataya. Nag-search talaga ako sa ano yan, Google. Ano yung Tagalog ng faith? Pananampalataya. Bakit ang ating pananampalataya is importante siya sa ating Panginoon? Okay? And without faith, it is impossible to please God, but because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He is a rewarder to those who earnestly seek Him. Because number one, faith is the foundation of our relationship with God. Ang ating pananampalataya, ito po ang fondasyon or foundation ng ating relasyon sa Panginoon. Kasi, hindi tayo kaano-ano ng ating Panginoon. O sabi nga sa Romans chapter 3, verse number 23, As it is written, There is none righteous, no not one. Talagang, wala tayo. In the eyes of our God, walang-wala tayo. But, thanks God, na because of our faith, that faith is the foundation of our relationship with God. In Hebrews chapter 11, verse number 1, sabi po ng banal na aklat, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? Nang dahil sa ating pananampalataya, naka-obtain tayo, God give us the authority. God give us the power na naging tayo ng Panginoon. May relasyon tayo. In John chapter 1 verse number 12. Okay? John chapter 1 verse number 12. John chapter 1 verse number 12. Sabi po ng banal na aklat, But as many as receive Him, to them gave He power. To them gave Him authority. Gave Him power to become the sons of God. Kasi dati, di tayo anak ng Diyos. Amen? Sabi nga ng John chapter 8 number 44, John chapter 8 verse number 44. Sabi dito 8:44 siya, Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in truth, because there is no truth in him.
When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. From the beginning, hindi talaga tayo anak ng Panginoon. We are only His creature. Siya lang yung, anong tawag ng, anong sa Tagalog yung created or creature? Nilikha. From the very start, nilikha lang tayo ng Panginoon. Ang blessings lang, nilikha tayo with His own image. But thanks God, because of our faith to Him, sabi ng Panginoon, sabi ng John chapter 1 verse 12, God has given us the authority, God has given us the power na maging anak niya tayo. Kaya nga, ang tawagan natin sa isa't isa, sis, di ba? Mostly sis, brad, ganyan. Because we are sister and brothers in Christ. Sad to say, maraming mga tao na hindi sila maniniwala na ang kaligtasan, it's by faith. Di ba? Oh, but to us, what the Bible says, na ang maka-obtain ka lang ng relationship sa ating Panginoon, you must have faith to Him. It's just faith alone. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 2, in Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sabi dito, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. Yung kaligtasan natin, hindi yan because of you. Hindi dahil magaling kang tao. Hindi dahil mapagbigay ka. It is not of yourselves. Why? Because salvation is a gift from God through faith. Through Jesus Christ our Lord. Kaya sad to say, maraming mga tao na hindi maniniwala na ang kaligtasan ay by faith alone. I will tell you this. The reason why that our salvation is by faith alone, because someone sacrificed for it. Amen. Yes. Malaki yung sakripisyo na ibinigay ng Ama. Oh, in John chapter 3 verse number 16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only His only begotten Son. Malaking sakripisyo yan. Iisang anak lang niya. Kaya huwag mong sabihin, by faith lang? Hindi by faith lang. Behind that by faith, there is the Father who sacrificed for it. Amen? Oh, may amang nagsakripisyo niyan. Kaya nga, every time I read the Bible, isa sa mga favorite ko talaga na readings is yung tinatawag na Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. And every time I read that book, sa Matthew, and nandun na ako sa mga last chapter. Nandun na ako sa chapter na sa crucifixion of Jesus Christ. When Christ betrayed Judas, talagang mabigat na yung damdamin ko. Kasi sometimes nung nag-aaral pa ako sa Bible school,
Kasi yung simbahan namin doon sa pinag-aralan ko ng Bible School sa Naranding, may terrace kasi yun, malaki. Tapos, every time I read, doon ako para wala talagang disturbo. Oh, talagang iyak talaga ako ng iyak para akong namatayan. Kasi ramdam ko yung sakit. Ramdam ko yung sakit na ginawa ng Ama. Ramdam ko yung sakripisyo ng Ama para tayo maligtas lang. Amen. Oh, I know, marami sa atin dito. Sino dito ang may anak? Oo. Mostly, di ba? I know, isang purpose why nandito kayo sa Hong Kong para may future yung mga anak niyo. The reason why you're here. Di ba? May nakachat ako kagabi. Friend ko siya sa amin. Pero hindi siya Christian. Friend ko siya sa amin. Sabi niya sa akin, nag-message siya. Akala ko kasi sometimes kasi pag mag-message, Art! May kasunod na yan. Kasi medyo ano sa Tagalog yung talagsa, medyo madalang. Minsan or bihira. Bihira lang kasi siyang mag-chat sa akin. Tapos sabi, Art, musta ang akong amigo? Kumusta daw yung kaibigan niya? Pero hindi siya nanghiram wala na. Yung lang nasa isip ko. Kasi sometimes, most of the time, gano'n. Di ba? Relate din kayo, no? Pero, alam siguro niya na wala akong pera na maibigay sa kanya. Kaya hindi siya naghiram sa akin. So sabi niya, saan ka ng planeta ngayon? Sabi ko sa kanya, nandito ako sa Nakami. Ganun ba? Tulungan mo akong maghanap ng trabaho kasi sabi niya, hirap na kasi malaki na yung mga anak niya. Sabi niya sa akin, hirap na, medyo malaki na yung anak ko. Siyempre kapag malaki na, your responsibility also is medyo mag-level up na din. Mag-level up na din. So sabi ko, ako nga dito sa Macau, wala pa rin trabaho. Halos magdadalawang buwan na. Wala pa rin trabaho. Pero most of us here, nagtratrabaho tayo dito because meron tayong pamilya na nangangailangan din sa atin. Di ba? May anak tayo na pinapaaral natin. Kaya nagsasakripisyo tayo dito kahit na nandito tayo sa malayo, talagang malaki yung sakripisyo natin. How much more yung ginawa ng Ama? His only begotten Son. Alam pa natin na nandito tayo sa Hong Kong, pero alam natin na safety lang yung anak ko doon. Oo. Doon nga, nung nangyari nga sa Cebu, nung lindol, kasi yung lugar namin, nasa talaga kami, nasa Bugo. Tapos yung Bugo is, yun yung epicenter, 6.9. So talagang sira talaga yung bahay namin. Sinend ko nga ni Ate Alma, yung cassette ko. Sinend ko yung wall talaga namin, talagang nasira. So at that time, nung nangyari yung lindol, di ko talaga sila makontak. Kasi walang kuryente, tapos siyempre kung nasanay ka mag-wifi, so wala kang data. Kasi useless naman yung data kung may wifi ka. Kasi doon sa amin, wifi, tapos walang kuryente. So, lagi na lang ako nag-message sa misis ko, ganyan, sa messenger. Tawag na naman. Ano kayong nangyari sa kanila? Buti na lang, yung kuya ko na nagtatrabaho sa Macau, may rooming siya, pwede siyang makatawag. So, tinawagan ko sila. So, God's grace, safety lang sila, nakaalis talaga sila ng bahay. Bago nasera yung bahay namin, talagang nakaalis sila. Pero yung kaba na nasa aking dibdib, kasi at that time, 10 p.m.
Oh, alam ko na tulog yun. Oh, pero I know na yung protection talaga ng Panginoon nandyan talaga. Amen? Oo. Gaya ng sakripisyo. Bakit? Medyo malayo-layo na ako ha. Nung Ama, kahit na, kaya wag, di mo ismulin yung sa ano pa sa Tagalog, di mo ismulin ang faith. Di mo maliitin ang ating pananampalataya. Naging faith yan because someone sacrificed for it. The Father. And someone suffered for it. The Son. Oh, kaya na, before the crucifixion ni Jesus Christ, may isa siyang panalangin. Sabi niya, Lord, let this cup pass from me. Alam niyo ba yung cup? It means suffering. Kasi alam niya na going to the road of Calvary, masakit talaga. Oh, kukurunahan siya ng may thorn, tapos i-press pa. Talagang sakit yan. Pero ginawa niya. Amen? Amen. Ginawa niya. That's why by faith, faith is the foundation of our relationship with God. Are we the sons of God? Amen. It's all because of faith. Amen? Amen. Faith is not just belief. Ano yung sa Tagalog ng faith? Ang pananampalataya, hindi lang siya paniniwala. But, faith is not just a belief, it's trust in the unseen character and promises of God. I know, di natin makikita ang Diyos. Amen? Oh, di natin siya makikita. Hindi natin, right now, hindi pa natin makita kung gaano talaga kaganda ang langit. Pero we know, because of our faith, that heaven is true. That one day, Jesus Christ will come, tapos papuntahin niya tayo doon sa kanyang mansyon. Amen? In John chapter 14, sabi niya doon, John chapter 14, verse number 1, ano na yun? John chapter 14, verse number 1, sabi doon, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Siya. In my Father's house are many mansions. Mansions, not rooms. Kasi may iba kasing interpretation sa Bible na rooms. Sabi doon, in my Father's house are many rooms. Pero hindi rooms. It's a mansions. Amen? Siya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And it's true. Why? Because salita to ng Panginoon. Amen. Kung sa Bible ko, ewan ko sa Bible nyo, red letters to. Red letters. That means, nanggaling talaga sa bibig ni Jesus Christ. Faith, it is trust in the unseen character and promise of God. So why having faith matters to God? Number one, because faith is the foundation of our relationship with God. Naging anak niya tayo, it's all because of our faith.
Amen? Anak ba tayo ng Panginoon? Yes. Amen. Are you sure? Amen. 100% sure? Yes. Oo. Kung ano ka man talaga, kung sa ano pa, mitikuloso. Ano sa Tagalog yung mitikuloso? Ha? Yun din. Mitikuloso. Kung mitikuloso ka talaga, kung may dapat kang assure sa buhay mo, o kung may dapat ka mang assure talaga sa buhay mo, yung kaligtasan ng kaluluwa mo. You must be sure of it. Kasi yung pera dito, yung bahay, isang lindo lang yan. We are all strangers in this world. One day, we will meet Jesus Christ in heaven. Amen? Okay. Faith is the foundation of our relationship with God. Number 2, faith pleases God. Amen. In Hebrews chapter 11, verse number 6, now faith, and without faith, it is impossible to please Him. Okay? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to Him, to God, must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. God is pleased not by our performance. God is pleased not by our performance, but by our reliance to Him. Amen? Oo. Hindi dahil magaling ka. Talagang hindi mo mapiplease ang Panginoon. Though it's blessings na meron tayong mga skills, then we need to use it for God's glory. Amen? Pero kung naging boastful ka na niyan, naging proud ka na niyan, hindi mo mapiplease ang Panginoon yan. Why? Because God only please when we have faith to Him. Oh! Kagaya nung nabasa natin sa verse number 5, sabi niya, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Wow! Ganda ng buhay ni Enoch, no? Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Oh, ng physical, hindi siya nakaranas ng kamatayan. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that what? That he pleased God. Paano niya na-please ang Panginoon? By faith. Kaya nga, kung basahin mo ang book of Hebrews chapter 11, tinatawag itong heroes of faith. Kasi kung basahin mo ang chapter 11 from verse number 1 to verse number 14, dito mo makikita yung mga tao that live by faith. Dito, by faith Abel, verse number 4, verse number 5, by faith Enoch, verse number 7, by faith Noah, verse number 8, by faith Abraham, by faith Sarah, by faith Isaac, by faith Jacob, by faith Joseph, by faith Moses, by faith. Because only faith can please God. Oh, hindi mo ma-please ang Ginoo sa iyong pera. Hindi.
Hindi kailangan ng Panginoon ng pera mo. Mayaman siya. Oh. Mapiplease mo ang Panginoon kung magbigay ka with faith. Not with boast or with pride. Amen? It's by faith. Faith is not just belief. It is trust in the unseen character and promises of God. I mean, God is pleased not by our performance, but by our reliance on Him. It's not about how perfect we are. Mark this. It is not about how perfect we are, but about how much we trust in His perfection. Hindi tayo perfect, but we trust in His perfection. May Diyos tayo na perfect. Amen. Amen? Oo. Perfect yung Panginoon natin. He is the only one that can satisfy us. Si dito sa mundo hindi mo masasatisfy yung kung sa atin lang, hindi tayo masasatisfy. Walang satisfaction sa tao. Oh. Saldi ko nga. Oh. Di ba? Billion. Hindi mo masasatisfy yung tao sa pera. Only God can satisfy us. Amen? Faith. Number one, faith is the foundation of our relationship with God. Faith blesses God. Faith unlocks, number three, faith unlocks God's promises. Amen? Faith unlocks God's promises. Romans chapter 4, verse number 20. In Romans chapter 4, verse number 20 and 21, in verse number 20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Just like Abraham did not waver through unbelief, being fully persuaded that God had power to do what He promised. Oh, si Abraham, hindi niya na-wave yung unbelief niya. Because he knows, nasayod siya. Ano ba yung Tagalog sa nasayod? He knows. Alam niya. Oh, alam niya na kung ang Diyos yung mag-promise sa kanya, talagang tuto pa rin niya ng Diyos. Even in his old age, nung sinabi ng Panginoon, Abraham, I will make you a father of all men. Bibigyan ko kayo ng anak. Nung narinig ni Sarah, oh, medyo natawa si Sarah. Kasi alam niya mismo na parang imposible na magkakaanak sila. Di ba? Matanda na. Kung sa ano pa, wala nang kayo na lang. Wala na talaga. Wala nang pag-asa. Oh, kaya natawa siya. Kaya yung ginawang solusyon ni Sarah para ma-fulfill yung promise sa Panginoon, pinakansib si Hagar. Kaya yung nangyari, naging magulo because of the unbelief. But Abraham did not waver his unbelief. That one day, God gave him a son. Amen? And it's Isaac. Why? Because Abraham have faith to God.
Okay? Ingon siya diri, verse number 8, sa Hebrews chapter 11, verse number 8, by faith, Abraham, when he was called to go into the place which he had after received for an inheritance, obeyed, and he went not out knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, and in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs of him of the same promise. Through faith also, verse number 11, Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered a child when he was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sun which by the sea shore innumerable. Oh. Why? He unlocked the promise of God because of his faith. Oh. It's all because of faith. Kung basahin mo yung Bible, if you read the Bible, there's a lot of promises of God. If God says, give and it shall be given you, then give by faith. Shake hand, press together, running over. One day, God will bless you. Promise niya yan eh. Ano sa Tagalog yung promise? Pangako niya yan. But you unlock the promise by faith. Oh, it is only by faith. By faith, faith was the key to Abraham receiving God's promise. The same is true for us. Kung na-unlock man ni Abraham yung promise ng Panginoon sa kanya, kung na-unlock man ni Abraham yung pangako ng Panginoon sa kanya, same for us. If we have faith to Him. Amen. Amen? Amen. Huwag mong ismulin ang pananampalataya. It will unlock God's promises. It will unlock God's promises. Faith is the hand that receives the gift God is eager to give. Ang pananampalataya, faith is the hand that receive the gift of God is eager to give. Ang pananampalataya, ito yung kamay na magre-receive ng mga blessings ng Panginoon sa atin. Kung walang kamay, di mo talaga ma-receive. Hirap mag-receive ng paa. Okay, may regalo ako sa'yo. Sa'yo na ito. Okay. Hirap. Kaya sabi dito, faith is the hand. Ito yung kamay. Hindi mo matatanggap ang blessings ng Panginoon. Hindi mo ma-unlock yung promise ng Panginoon without a hand or without a faith. Amen? Amen. It's only by faith. Kaya tayo dito sa Hong Kong, kayo na nasa Hong Kong, kayo na nasa Thailand, I know, we have a lot of dreams. Amen? Marami tayong mga pangarap. Oh, only God can answer that. Oh, it is by faith. Faith unlocks God's promises. And last, number 4, faith leads to action and transformation. Okay. In James chapter 2, verse number 17, James chapter 2, verse number 17, sabi dito, even so faith, if it had not works, is dead
being alone. Ito pong James chapter 17. Si James po, hindi po ito para sa, kasi sabi, na misinterpret ito ng iba. Kaya nga, yung iba, naniniwala sila na faith and works. Diba? Sabi nila na ang kaligtasan natin is faith and works because of this verse. Pero hindi ito, nag-preach si James ito, ang kanyang, anong Tagalog ng preach? Ang tinuturuan niya, yung Christian. At this time, ang tinuturuan ni James, yung mga ligtas. Hindi yung mga hindi pa ligtas. Ang tinuturuan ni James this time, in the book of James chapter 2 verse 17, sabi niya sa mga Christian, if your faith without works, it is dead. Ang tinuturuan niya, mga Kristiyano, mga ligtas. Kaya walang kinalaman ang works sa ating kaligtasan. But, ang works, malaki yung impact sa atin. Why? Because faith leads to action and transformation. Kung totoo ka talagang ligtas, makikita yan sa buhay mo. Amen. It's hard to say na ligtas ka. It hurts to say na save ka. Tapos yung buhay mo parang kung sa Bisaya pa may ano kami diyan, hindi may spelling. Alam niyo yan? Yung buhay mo hindi may spelling. Expression sa Bisaya. Mga expression sa Bisaya. Lisod kayo spellingon. Save ka. Tapos yung ginagawa mo parang hindi mo akong makakonvince niyan. Why? Because through faith, kung talagang may pananampalataya ka, makikita yan sa buhay mo. It leads to a transformation. Kahit nasaan kang lugar, ilalagay ng Panginoon mo. Kahit saan ka ilalagay ng Panginoon. Kung talagang Kristiyano ka talaga. Ako, mafe-feel ko talaga yung presensya ng Panginoon. First day ko pa lang sa Hong Kong. First day ko pa lang sa Macau. Pastor agad yung na-meet ko. Saan ka? Alam mo ba talaga akong ligtas nito? Tapos si Pastor Ken pa. Tapos, ano pa, yung bahay namin dito. Sa tapat, bahay ni Pastor Ken. Lagi lang nagchat-chat si Pastor. Brad, punta ka dito, kape tayo. Sige Pastor, kape tayo. Mahilig ako sa kape. Brad, kape tayo. Talagang, mahal talaga ako ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, nung na-receive ko yung invitation ni Ma'am Lorna, ano ba naman ito? Napunta lang ako ng Macau para maghanap ng trabaho. Bakit naging pastor na? Ang importante sa atin is availability. Why? Because God will make you able. Amen. Ako, hindi talaga ako sanay. Diba? Narinig nyo? Alam nyo na, hindi talaga ako sanay mag-Tagalog. Hindi rin ako marunong mag-English. Doon sa amin talagang pure Bisaya talaga. Di ba, May? No? Mag-preach kami doon, Bisaya. Mga kanta namin doon, Bisaya. Wala kaming English doon.
Magtagalog ka dun. Talagang tatawanan ka lang nila. Kasi hindi siya common sa amin. Hindi siya common talaga sa amin. Kaya nung sinabi ni si Pastor, Brad, prepare ka na lang dyan. Talaga hindi talaga ako nakatulog. Kagabi nag-chat kami ni Pastor, mga 2 AM na siguro yun. Nag-chat kami ni Pastor Ken, nag-duty kasi siya at that time kasi doon sa Macau is P8. Malakas yung bagyo doon. Tapos pina-duty siya ng amo niya. Mga 2 AM, chat siya sa akin. Pastor, tulungan mo ako, Pastor, please pray for me kasi bakit kinakabahan ako? Kasi hindi talaga ako marunong magsalita ng Tagalog. I hope you understand. Amen? Faith leads to action and transformation. Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Real faith changes how we live. Ang totoong pananampalataya, ito po yung nagpapabago sa ating klaseng pamumuhay. Oo. Father ko before, grabe. Alam ni Tia Alma yan, alam niya ng mga cousin ko. Talagang, sabi nga nun, before si Papa namatay, patay na yung Papa ko. Pwede na natin yan. Libak. Libak yan. Hindi naman niya tayo makikita kasi may bubong. Pwede natin. Grabe! Nung namatay si Papa, nagpunta doon yung mga kasamahan. Sundalo kasi dati yung Papa ko. Pero naawol siya. Siguro sa service niya, mga 5 years lang. Pero grabe, matapang. Matapang yung Papa ko. Oh, sabi ng kasamahan niya, grabe. Maraming napatay yung Papa ko. Kahit na nung hindi pa siya nagsusundalo, grabe. Yung lolo ko kasi, pinatay yung lolo ko. Ang pumatay ng lolo ko is Muslim. O talagang niliquidate yung lolo ko. O pagkamatay ng lolo ko, nung papa ng mama ko, kasi magkaibigan kasi sila ni Papa. Before nagkatuluyan si Mama at si Papa, si Lolo at saka si Papa, sila yung magkaibigan. Kasi malaki yung gap ni Papa at saka ni Mama, 13 years. Mahilig kasi sa bata si Papa. Mahilig sa bata si Papa. Charot. Mahilig kasi sa bata si Papa. Magkaibigan sila ni Lolo. So yun, pinatay yung lolo ko, pinatay siya ng Muslim. Niliquidate. Alam niyo yung ginawa ni Papa? The other week, gumanti. Oo. Talagang isang buong sasakyan talaga. Maraming Muslim, pinatay niya lahat. Ganyan siya kasama before. Pero, sa time na in-accept niya si Jesus Christ as his personal Savior, talagang nagbago talaga ang pagkatao niya. Na-save siya, talaga yung kaming mga anak niya, dinalakad niya kami sa Panginoon. Kaya marami sa amin, 6 kaming magkakapatid, 5 sa amin na nag-aaral ng Bible School. Yes. Kasi before kami pinapaaral ng secular, pinapaaral niya kami ng Bible School. Oo. Tapos, kinuha niya si Pastor Leo, kapatid ni Alma. Kasi si Pastor Leo doon sa, saan nag-stay si Pastor Leo, Alma? Sa Davao, grabe. Sobrang payat, tsaka chain smoker. Grabe talaga yung maitim. Grabe si Pastor Leo before. Kinuha siya ni Papa. Tapos si Papa, stricto yun. Kapag nasa bahay ka niya, ako yung nagpapakain sa'yo, ako yung nagpapatira sa'yo. Kailangan mo akong sundin.
struggle si Pastor Leo that before. Kasi, sigarilyo, pero ayaw ni Papa. Na-save si Pastor Leo. Na-save si Pastor Leo. Tapos nag-spila siya ng Bible School. Naging pastor ngayon sa Malumon. Oo. Kapatid ko, naging pastor doon sa Bohol. Naging pastor si Pastor Leo sa Malumon. Dito si Alma, na-save. Yung kapatid ni Papa, si Uncle Ili, galing nakulong yun. Kinuha ni Papa. Na-save. Yes. Kaya halos ng mga kamag-anak ko na nasa Tangtangan, nasa Jensan, yung mga kamag-anak ko na di ko pa na-meet, pero na-meet na ni Papa, mostly sa kanila, ligtas. Oo. Kasi nakita nila. Yung kamag-anak ko doon, nakita nila yung buhay ni Papa. Because of faith, it leads to action and transformation. Makikita, mafe-feel mo talaga. Di ba? Kahit di mo sabihin, mafe-feel mo talaga na talagang anak siya ng Panginoon. Kahit naman dito sa atin, mafe-feel ko nga. Di ba? Ay masisense ka talaga. Masisense mo talaga na Christian to. May feeling na Christian to. Wag padala sa feeling. Sabi pa nila. Wag padala. Okay. Real faith changes how we live. It leads to obedience. Kung talagang may pananampalataya ka, kung talagang ligtas ka, it leads to obedience. Kung anuman ang nakasulat sa aklat, talagang susundin mo. Why? Kasi anak ka ng Panginoon. When the Word of God said, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be made in my house, and prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will open you the windows of heaven and pour you out a blessings, that there shall be no room enough to receive it." Kung talagang may pananampalataya ka, you must obey. Give. Amen? Lord, pwede next month na lang kasi nagka-short kasi ako. Sometimes ganyan tayo. Pero sa totoo lang, hindi tayo nabubuhay sa 90%. Yung bumubuhay sa atin, yung 10%. May challenge ang Panginoon. Sabi niya, prove me. Yung Malakay 3:10, ganda yan. Yung pagbigay, yung pagsauli yan, bigay ha. Sa uli yan ha. Kasi hindi yan sa'yo. Kung sa Bisaya pa, hagit na. Ano yung sa Tagalog ng hagit? Sinong Bisaya dito na magaling mag-Tagalog? Hagit is yung sabi niya, prove me. Ano sa Tagalog niya? Subukan mo ako. Subukan mo ako. Sabi ng Panginoon, subukan mo ako. Prove me. I will open you the windows of heaven. Subukan mo ako. I will open you the windows of heaven. Diyan. And I will open you the windows of heaven and pour you out a blessings. Subukan mo ako. Buksan ko yung pintuan sa langit. Yung sabi niya, pour. Talagang ibubuhos. Kung sa Bisaya pa, dili taligsik. Ano yung taligsik sa Tagalog?
Hindi nyo rin alam. Ako lang yung nakakaalam, no? Ambon. Oh, Ambon. Ambon na sa di ba? pastor. Oh, hindi ambon. Ulang talaga malakas. Oh, taasin. Oh, ibubuhos talaga ng Panginoon. Oh, I will open you the windows of heaven. Oh, and pour you out a blessings that there shall be no room enough to receive it. It leads to obedience, boldness. Oh. Bigyan ka ng Panginoon ng tapang. Brad, yung pag-share talaga, di ko talaga yan magagawa. Talagang natatakot ako. Bigyan ka ng patapang ng Panginoon. Sinabi ko pa kanina, availability lang talaga. I know, mahirap. Sa akin na dito. Oh, kala nyo ha? Kala nyo easy lang yung magano talaga dito. Mahirap. Lalo na sa akin. Kayo. Ang mga Tagalog kayo. Ilan lang yung Bisaya dito. Kaya nga tinawagan ko si Alma. Puntahan niyo ko roon. Oh, si Maymay. Oh. Nangingi ako ng karamay kasi alam ko medyo konti lang yung Bisaya. Sinong Bisaya dito? Ako raw sa din eh. Ay, karate? Ako raw sa din. Kita lagi magkasinabot na dito. Oh, wow. Okay. Boldness. Real faith changes how we live. It leads to obedience, boldness, and love. Okay, question na tayo. Okay. Ano yung una? Faith is the foundation of our relationship with God. Faith blesses God. Faith unlocks God's promises. And last, faith leads to action and transformation. Faith matters to God because it is the channel through which we know Him, trust Him, and live for Him. Choose today to live by faith. Trust God in your circumstances. Take Him at His word and watch Him work. Oh, let God's work. I know mahirap. Pero God can do it. Amen? Trust Him. Trust Him. Have faith to Him. Sabi ng 2 Corinthians, last verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Okay, basahin natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Hintayin ko kayo. Second Corinthians chapter 5 verse 7. Okay na? Okay, in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we read, for we walk by faith and not by sight. Amen? That's why faith matters to God. Because for us Christian, we need to walk by faith, not by our sight. Amen? No? God is good. Amen? God is good. Let us pray. Our most precious Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful day. Thank you, Lord, for your word. I hope and I pray, Lord, that it will never be vain to us. Kundi, Lord, magamit namin yun sa aming pamumuhay dito. Ikaw, Ginoo, mag-bless for us. We must not live by sight, but by faith, O God. Thank you, Lord, for your word. In Christ's name I pray. Amen. Amen.